Hello mga kababayan, kumusta? Muling nagbabalik si Superfly. Magandang gabi, magandang umaga sa Pilipinas, magandang gabi dito sa Canada. So, nagbabalik ako muli. Maraming salamat sa mga nanood ng 5 minutes vlog ko, which is gusto kong ipagpatuloy. Nanonood ako ng pansamantalang ng Omni News. Ito ang sinasabi ko, mga kababayan. Mga Pilipinong gustong pumunta dito sa Vancouver, nangyayari to sa Vancouver. Talagang gusto nyo pumunta dito, wag po kayong maniniwala. Wag po kayong maniniwala sa mga agency na nagsasabing pupunta kayo dito, tourist ang visa ninyo at i-convert nila ng work permit. Marami pong nangyayari ngayon sa Vancouver. Yung mga scammer na to, talaga i-convince po kayo na papuntahin dito na bilang tourist visa. Tapos sasabihin sa inyo, we can convert into work permit. Hindi na po. Hindi na po nangyayari yan. Marami na ho, napanood ko sa Omni News ngayon, how many Pilipino na naloko ng isang agency. Ngayon, nagpo-protesta sila. Gusto nilang girepa ng ano. Ang mga scammer po, gagawa sila ng kasinungalingan. Lalo na sa panahon ngayon, ang hirap ng buhay. Ang hirap. Yung mga ibang tao, sasamantalayin ng kahinaan ng isang tao. Halimbawa ako, umaasa ako, nangangarap akong pumunta sa Canada. Papatol ako. Dahil pinapangakuan ako, agency. Wala na hong agency ngayon na pwedeng mag-convert ng tourist visa to work permit. Ewan ko pa kung maniniwala po kayo sa mga nangyayari po ngayon. Kailangan po mabuksan ang pag-iisip natin, mga kababayan. Huwag po tayo magpaloko. Pagka nagbago po ang sistema ng Canada, alam naman po natin lahat na madaling baguhin ng Canada ang yung patakaran nila tungkol sa mga TFW or tourist visa. Pabago-bago po. Maghintay lang po tayo ng mga pagbabago, lalo na ngayon malapit ng election. Alay po natin at dasal po natin yung mga nangangarap. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Lalong-lalo na po, huwag po tayong mawalan ng pag-asa kung talagang gusto natin pumunta dito sa Canada. Maghintay lang po tayo. Hindi po tayo, ang Panginoon po, sasabihin ko po sa inyo, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon kung talagang gusto natin pumunta dito. Pero nakikiusap po ako, huwag na nyo pong itry, huwag na po kayong sumugal. Dahil kayo rin po mahirapan. Yung mga scammer na po na yan, wala pong pakialam, wala pong puso yung mga yan. Ang sinasabi ko lang po dito, mga kababayan, nasa tamang panahon. Hindi nyo kailangan gumastos ng milyon-milyon. Hindi nyo kailangan isugal kung ano man mayroon kayo sa Pilipinas ngayon. Kung para sa inyo po ang Canada, mangyayari po yan. Maghintay lang po kayo. Ako po, napunta po ako dito sa Canada. Hindi ko po in-expect. Gumastos lang po ako ng 30,000 pesos bilang foreign worker. At swerte ako sa kumpanya. Naswertehan namin ang kumpanya. 80 na Pilipino po nakasama namin na pumunta dito. 5 lang po kaming natira. Yung mga 5 na po yun, talagang ginusto po namin na mag-stay po dito. At pinatunayan namin sa gobyerno at sa company na pwede po kaming mag-establish dito. Pero of course, maraming upside down po. Part of life po yan.
Hindi ko po sinasabi, hindi po pinagyayabang ang nangyari sa akin dito. Example lang po. Wala po akong idea na makapunta po dito at mag-settle dito sa Canada. Pero sabi nga nila, ang Panginoon alam ang nangyayari sa buhay ninyo. Alam ang ginagawa ng Panginoon. At may plano ang Panginoon bawat isa sa atin. So wag po nating kontrahin 'yon. Kahit na marami kayong pera, mauuwi lang sa panloloko ng ibang tao. Sana po mga kababayan, maging leksyon at imulat ninyo ang mga mata ninyo. Kami pong mga Pilipino dito sa Canada, concerned po kami sa inyo. Ayaw po namin na may naloloko. Ayaw po namin na ginagawa kayong gatasan ng mga scammer. Once na-scam din ako, nangarap din ako, pero sa maliit na alaga. Pero ang napapanood ko po ngayon sa Vancouver, sigurado malaking halaga yan. Kasi kasama na yung mga migrante nagpo-protesta sa Vancouver. Kaya mga kababayan, magtanong-tanong po kayo. Tanungin niyo po ako, message niyo po ako. Handa ko pong sagutin. Kung may magbago po, oo, sasabihin ko sa vlog ko. Go ahead. Pwede na. Pero sa ngayon po kabayan, totaling binago. Dahil marami akong mga citizen dito, Canadian, na nagko-complain na wala po silang trabaho. Which is technically po, kahit na alisin po yung mga foreign worker na yan, alisin po yung mga temporary worker, hindi rin po sila magtatrabaho dyan sa mga trabahong low wages. How many times na nag-complain po yung mga Canadian? Ang problema lang po ngayon, sinasamantala po kasi ng mga employer kuminsan na kumuha ng foreign worker na wala na sa wages, minimum wages. Yan ang nagiging problema. Hindi po problema yung mga nagko-complain. Yung mga nagko-complain na yan, hindi po sila papasok sa mga Tim Hortons, hindi po sila papasok sa fast food, hindi po sila papatol dyan. 2013, nagkaroon na rin ng problema sa mga foreign worker. Sinasabi, mga Pilipino nagtitake ng too much opportunity. Kauna-unaan sa McDonald's, nagko-complain yung mga puti, mga Canadian na bata. O at the end, wala rin nangyari. Hanggang sa short labor ang Canada. O binalik na naman nila yung Lamia. O. So mga kababayan, magbabago rin po yan. Pagka naramdaman ng Canadian government or mga businesses na kailangan nila ng mga manpower. Mga kababayan, sabihin ko sa inyo, yung mga local dito, hindi po sila papatol sa ganun na wages. Mas gugustuhin pa nilang palaboy, mas gusto pa nilang makakuha ng suporta, o papatol sila sa low wages after 1 year, mas gusto ba nilang ma-terminate para mag-EI. Ganyan lang po ang kalakaran nila. Hindi po katulad natin na nag-i-stay talaga sa trabaho. Mga kababayan, sabihin ko lang po sa inyo, advice ko lang po, hintayin nyo lang po. Kasi mahirap na pong maghabol sa mga scammer na, ewan ko, walang takot sa karma ang mga scammer na yan. Ako, sasabihin ko po sa inyo, takot po ako sa karma. Kaya ako mismo nagsasabi na sa inyo mga kababayan, huwag muna, hintayin nyo muna, huwag po kayong sumugal. Eto, more than 11 years po ako dito sa Canada. 11 years na po ako dito. Marami po akong natutulungan kasi dumaan ako sa nawawalan akong pag-asa. Pero isa po akong patunay na ang Panginoon hindi po kayo pababayaan. Basta idulog nyo lahat
bibigay nyo lahat. Don't worry about everything. I know, sometimes people are, I have my money, I can do. Wala po yung pera na yan. Kahit marami kayong pera, kukunin lang po ng scammer yan. Kukunin lang po ng mga manloloko yan. At the end, kasi kinakalaban nyo ang plano ng Panginoon. Ang hindi pwede, hindi po pwede. Yan po ang patakaran sa buhay. Kahit marami kayong pera, wala pong magagawa ang pera kung talagang hindi po kung nakaakma sa inyo ang pagpunta dito sa Canada. Oo, marami kang pera, why don't you put a business here in Canada in a different way na mag-apply po kayo ng program na gusto mo mag-input ng company sa mas iaano ka pa ng company ng Canada. Kung marami talaga kayong pera, mag-input po kayo, mag-invest po kayo ng business dito. Matutuwa pa sa inyo ang gobyerno. Mayroon po silang mga program na ganun. Mas gugustuhin ng Government of Canada na mag-input ka ng business dito. Kasi marami kang matutulungan na mga tao. Ako nga rin po gusto kong nangangarap din ako magkaroon ng business, pero it's too late. Pero hindi ko kinukwenta yun. Komportable na po ako sa binigay ng Panginoon sa akin. Na hindi ko alam na pwede ako mag-settle dito sa Canada. Kaya mga kapatid, mga kababayan, hindi po ako nagmamalinis. Concern po ako sa inyo. Ang hirap pong maloko. Ang hirap pong masira. Kasi lahat ng mga pinaghirapan ninyo mawawala. Maghintay lang po kayo. Wala akong masamang mag-message or whatever. Message nyo ako sa Messenger, sa YouTube or what. Kung napanood nyo po to, handa po ako tumulong, handa po akong sumagot. Mga kababayan, ayokong isipin ninyo ginagawa ko ang way na issue sa foreign worker. Concern po ako sa mga napapanood ko sa Omni News. Mga kababayan ko, mahirap pong maloko. Yun lang po mga kababayan, sana huwag kayong mag-aalilangan na message nyo ko, tanungin nyo ako kung anong sitwasyon. Panoorin nyo po, manood po kayo ng balita sa mga nangyayari. Wala akong masama na maghintay muna po kayo. Hindi po naalis ang opportunity. Malay nyo, after election, maramdaman ng Canada, kailangan natin talaga ng labor, nasa-short tayo. Everybody complaining, company. One snap lang po, babaguhin na naman yan. Maniwala po kayo. More than how many times kung napanood dyan, pabago-bago. Hindi po magtatagal at mangangailangan din sila. Pero, hindi na po siguro sa international student. Ibabalik nila ang mga skilled worker. Maghintay lang po kayo. Yun lang po mga kababayan. Sana nakakatulong po ako sa mga vlog na ganito. Which is, ang mission ko lang po, ang gusto ko lang mangyari na malinawan ang mga ating kababayan. Kahit po marami tayong pera, walang magagawa ang pera pagka kinalaban natin ang plano ng Panginoon. Yun lang po mga kaibigan, mga kababayan, maraming salamat. Sana i-share nyo or subscribe ninyo ang aking channel para maraming kababayan natin makarinig sa katotohanan. Totoo lang po sinasabi ko, hintay lang po kayo. Maraming salamat.